ano ba itong senior expanded benefits ang sinasabi ng ating komisyon? Ay, naku po, Yusek, yan po yung ating pinalawig, no, na benefit sa ating mga nakatatanda. Yung centenarian cash gift, talagang batas na yan. Pag ikaw ay umabot ng 100 years old, makakatanggap ng 100,000. Pinalawig po ito at ito ay nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pong February 26, 2024. Ito po na pag ikaw ay makarating ng 80, 85, 90, and 95 after March 17, 2024, makakatanggap po ikaw ng 10,000 cash reward po. Opo. So, bali ito, Doctor, kasi sinabi mo parang last year pa po ba ito? So, parang magiging, pag yung, ano tawag doon? Yung retroactive. Tama po ba? Kung ikaw po ang iyong pasok na iyong milestone age ay 80, 85, 90 at 95, simula ng March 17, 2024, yes po. Pwede kayong mag-apply nito sa benefit na ito upang kayo ay mabigyan pagka ito ay kumpleto ang inyong mga papeles at na-validate at na-verify na katotohanan po yung inyong nasubmit ng mga documents. Opo. So, paano po ang gagawin ng ating mga senior citizen para po makapag-comply dyan sa sinasabi ninyong benefit? Dapat po ba silang magtungo sa tanggapan ng NCSC? Paano po ang gagawin, Doc? Madali lang po ito, Yusek, no? Kailangan lang nilang mag-apply. Yung application forms na sa mga OSCA natin, sa mga LGUs, o kaya sa ating Social Welfare Development Offices. So doon po, pag sila ay nakapag-apply nito, may basic requirements po tayong hinihingi dahil naman po answerable tayo sa Commission on Audit, no? So we have to be compliant with that. So meron nire-require na basic primary ID na iisa lang, doon kasama sa iyong application, kagaya ng either PSA Live Birth Certificate o kung wala noon yung ating PhilSys National ID. Kung wala naman yun, dalawa at least sa ating tinatawag na secondary IDs. Heto yung kasama yung OSCA ID mo, partner ng isa pang government ID, GSIS, SSS, passport, PhilHealth. Yan po sila yung ating mga hinihingi sa kanila. Apo. Chairperson, dito ho yung isa pang government-issued ID. Alam niyo po, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga super senior na tawag ho dyan, na talagang mahihirapan po sila. Yung iba talagang sa OSCA, yung senior ID na lang po ang kanilang hawak. At yung iba naman, di na po nag-abroad yan, walang pasaporte. Yung iba naman, di nagpamaneho, walang driver's license. O yung sa national ID hanggang ngayon, hindi pa nila natatanggap. So, paano, ano ho yung pwede na gawin kung wala ho silang may pipresenta na pangalawang ID, no? ID. Yung government-issued Second ID. government ID. Opo. Sir Ellie and Yusek, Rocky, kung titingnan po natin, karamihan po ng seniors may OSCA ID. Opo. Kasi yan po ang pinipresent natin pag nagka-claim tayo ng ating mga benefits sa ating rides, sa ating pagkain, sa ating mga gamot. So yun pa lang, isa na yun na ID. Sabayan na lang ng isa pa. Yung tinatanong ko, Chairman, yung pangalawa, kasi yung sa senior ID, meron po talaga sila. Kaya lang, yung pangalawa ho, baka mahirapan po sila. Kasi ako, alam ko, maraming humihingi tulong. Iba, wala ho talagang yung pangalawang ID. Opo. Gagawin natin, Sir Ellie, pagka ganyan, pwede naman ng affidavit ng disinterested party na nakakilala sa kanya na ganyang edad na talaga siya. So, pwede na yon as a second proof na siya talaga yon. So, pero yung barangay ID, meron kasi minsan Hindi mo yung ba barangay, pwede na kung wala po talaga may presenta, kasi kung nakakuha po sila ng senior ID sa OSCA, talaga namang ayun, dumaan naman sa matinding pagsusuri sa OSCA, baka pa pwede na po ito? O hinihingi po ito ng batas? Sa ngayon kasi, Sir Ellie, talagang dalawa pagka-secondary IDs and that's a requirement. Okay. At yan po ina-attach natin sa COA pag nag-submit po tayo ng ating mga for liquidation. So, hindi naman po sa amin lang talaga yan. We are just following kung ano yung dapat na guidelines para masiguro lang po natin na tama at angkop yung ating pinagbigyan ng ating cash reward. At Doc, kailangan natin paalala sa ating mga senior, dapat ito ay may picture at saka may signature. Tama po ba yung sa second ID rin?
Totoo po yan, Yusek, pero kung hindi na sila pwedeng pumirma, kasi kunyari, dati nakakapirma, ngayon hindi na, dahil may edad na nga at nanginginig na yung kamay, pwede naman ang ating thumb mark, no? Tinatanggap din natin yan. Yung sabi mo, yung second ID dapat may signature. Oh, may pirma rin. Paano at yung saka national may ID? Walang picture. signature. May national ID ako na. Pero may picture. Oh, pero walang signature eh. National ID, kaya hindi tinatanggap ng bangko yan eh. Opo. Pwede na yun, national ID, ano po? Yes po, pwede na po yun. And then basta ang isang ID niya, kung ano yung may na ipipresent niya, may signature or thumb mark, no? So fingerprint lang, pwede na yun. Kasi alam natin, sumasama po ako sa mga payout eh. Nakikita ko po yung minsang kahirapan ng ating mga nakatatanda na hindi na makapirma. So yan ay tinatanggap po natin, mag-fingerprint sila. Basta ito ay nag-match lang sa ID na kanilang ipinresent. Tama. Oo, medyo kasi mahigpit, Eli, ang ano. Hindi, talaga, kuha, kung sa kuha, wala tayong magagawa. Opo. Kailangan sumita. Ako naman nagbakasakali lang kung pwede. Kaso kung talagang mahirap naman maipit sila chairperson sa COA. Oo, tama. Ito po, maiba naman ako kasi may mga senior na bata pa rin at kayang-kaya pang katawan. Ano naman po itong nag-hire ng tour guide dito po sa Intramuros, ang ating mga senior? Magandang talakayan po yan, Yusek Rocky. Isa po kasi sa sinusulong ng ating Pangulo sa ngayon ay kasama sa nation building ang ating mga nakatatanda. For Opo. those who are able, capable, and willing. Kaya meron tayong agreement with the Department of Tourism at sa TESTA, no, kung saan magkakaroon tayo ng mga ugnayan, trainings, no, para doon po sa interesado pang maghanap buhay na hindi naman talaga mahirap para sa kanila. So, meron po tayong i-conduct na training care of sa DOT. Nasa proseso na po tayo ngayon na tinitingnan natin yung mga aplikante. You will be surprised, ang daming interested nito. So titingnan natin ang proseso nito at tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga medical doctors, no, para magkaroon tayo ng basic din na medical guidelines to protect their interests. Yes, tama naman po. Kasi minsan, di ba, yung may mga retiree, mga na maaga rin nag-retire, pero gusto pa rin nilang magtrabaho kahit sa mga simpleng paraan. Maganda po yung isinusulong na yan ng NCSC, ano po? Siguro po, chairperson, maging sa mga mall, baka pwede ko kayo makipag-ugnayan kasi ang dami pa mga senior citizens sa mall, tumatambay lang. Maghapon, inuubos ang oras doon. Baka pwede silang mabigyan doon ng kahit pa paano, pang merienda lang, pwede sila kung anong mapagkakaabalan. Kasi makikita mo sa mga mall, tambay, kape-kape, maghapon, talagang puro kwentuhan lang. Baka para mas produktibo rin sila. Napakaganda ng inyong katanungan, Sir Eli. Mamayang hapon po, 2:00 ng hapon, meron tayong MOA signing dito naman sa SM Cares. Yun. Kasi meron tayong ugnayan sa kanila na kailangan magbigay sila ng X number of senior citizens as part of their workforce. Isa po yan for the employment. Pero isa po sa atin ding isinusulong ay magkaroon ng venue or lugar kung saan ang ating mga livelihood products ng ating mga nakatatanda ay pwedeng i-display para ito for marketing purposes naman. At pangatlo na ugnayan natin sa SM ay ang magkaroon tayo ng venue for digital literacy platforms at saka financial literacy programs. Ayun. So, kahit part-time lang naman, hindi naman 8 oras Tama. 4 oras lang. Okay yung tsaka na po mga magagaan lang, like yung Pangkape pag-assist, di ba? O maging receptionist, o dadali mo kung saan uupo. Saka maganda raw dahil pag receptionist yung mga senior citizen. Mas masikaso. Tsaka yung mga bata, susunod yun. Di ba? Dinudumog yan ng mga estudyante. Okay, so magandang balita po yan. At syempre, kahit papano, yung ating mga senior citizen ay mas nagiging produktibo, nagiging abala, at hindi pa rin may tuturing kanilang sarili na wala na po silang pakinabang. Di po ba? Nawala yata. Okay. Yan, maraming salamat po. Opo. Okay, Chairperson, magandang umaga po sa inyo. Chairperson, salamat po sa inyong pagbibigay ng Thank you. panahon.